Opo. Habang ginaganap pala yung Qualcomm na yan, nandito yung mga operatives ng ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni Speaker. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ito mga kabanat, itong diskusyon ni Congressman Marcolita kahapon, ng hapon, so hanggang alas 6. Itong may kinalaman sa pagdinig. Hindi pala nakarating ito si Congressman Marcolita. Gusto sana palang umatin ito sa ginawang hearing nung umatin si President Duterte. Sa pagkakaalam niya kasi, nireset itong hearing na ito ng 2021. Pero nagulat siya bakit binalik sa 3C. Kaya nung nag-announce yung Kongreso na i-reset ng 21, itong si Congressman Marcolita may pinuntahan sa Subic. Nung nasa Subic na daw siya, ay bigla daw ibinalik sa dati. Binalik sa 3C. Nandun na daw si Congressman Marcolita. Nandun na siya daw sa Subic. Alanganin na yung time. Sabi niya nga, kung nandun daw siya, talagang magkagulo talaga sila. Kasi yung mga tanong daw, ay hindi talaga, wala talaga daw sa hulog yung mga tanong. At yung mga witness na pinakita, at yung mga ibinato kay President Duterte, wala talagang kalatoy-latoy, no? Kita mo talaga daw na bias. Tsaka sinabi rin dito ni Congressman Marcolita, habang daw dumidinig itong nagkakaroon ng hearing itong Quadcom. Sa totoo lang, hindi Quadcom yung tawag ni Congressman Marcolita, kundi Quackcom Quack. Parang quack, quack ba? Parang hindi totoo, parang gano'n. Tinatawag nito ni Congressman Marcolita na Qualcomm ay yung ICC pala, ibang personal ng ICC, mga personality, nandito daw sa bansa natin. At ang masama ay parang kinukup-kup pa daw ng House Speaker ng representative. Yun ang minention dito ni Congressman Marcolita. Ang masama pa talaga mga kabanat, yung ICC, siya pa daw yung nagbibigay ng ibang mga dapat itatanong. Kumbaga, yung ICC, siya pang magbibigay ng question para itatanong dito halimbawa, kay President Duterte. Mantakin mo yan. Ganun na ba tayo ka-inutil, mga kabanat? Diba? Tama sabi ni Congressman Marcolita, kapag pinatulan ito ng ICC, talagang inutil ito. Pagka-inutil itong ICC talaga, mga kabanat. Kasi, una, itong hearing ng Qualcomm Qualcomm ang tawag ni Congressman Marcolita, kung di gamitin rin Qualcomm, ay wala ng due process. Pero sobrang bias daw itong ginagawa ng pagdinig ng Qualcomm, mga kabanat. So ito, panoorin nyo. Kaya nang humusga. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa akin palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Qualcomm pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Pinaiinit mo ko eh. Hindi, Nelson, ikaw na magpainit kasi, sa kanya. Ito ko nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa ating ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers online. Yung mga nanood sa Quadcom, nanonood ngayon. Nandito ngayon sa atin. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila, anong pagkakaiba nito? Parang tatlo lang tayo. Para mabalanse. Nakapanood na nila yung hearing eh. Anong assessment? Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. Pwede pa next week. Palagay ko. Next week. At least dito. Ako magtatanong sa kanya. Tatahimik na kami. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Kami yung Quadcom. Hindi, Quack. Dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC.
Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, then, Wag naman sana. Opo. sa nakita niya sa lantad na pagpoproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala na. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Kasi itong ICC may pagkabayas naman Hindi naman lahat kayo may mga hurado yan o mga matataas na official yan sa ICC na ang hinahabol talaga si President Duterte. Para bagang ewan ko, ba't di mo ma-explain mapaisip ka na lang tuloy ng masama dito sa mga kumukontra kay President Duterte. Lalo na sa war on drug. Kasi wala naman silang ibang binibirada kundi ang may kinalaman sa droga Hindi ko nga alam kung ano ba ito. Mapaisip ka, ito ba ito? Mga addict, mga ganito. May ba ito? May kinalaman sa droga, may kasosyo, Hindi mo maintindihan minsan, ikaw mga kabanat na nagsasalita ka, nagmamasid ka, parang hindi mo maiwasan mapaisip isang ganun Di ba? Hindi, yung pagdinig kasi hindi naman patas. Puro droga, puro war on drug ang utak. Kumbaga sa ibang term ng ibang mga tao parang nasagasaan yung trabaho ang kanilang negosyo di ba? Mapaisip ka lang talaga ng masama kasi kung ginawa nila itong neutral o patas, siguro napakagandang pagdinig ito. Nga lang bias na bias Ito pa, tuloy natin. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Ito pa mga kabanat. Habang ginaganap pala yung Quackcom na yan, nandito yung mga operatives ng ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni Speaker. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, at tatanggapin. Ngayon pa, pinagtatawanan ko na yung ICC. So, pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Ito na. Nandun baka anong connection naman at pat nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police nung panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko kung wala naman natin nag-motion kung na siya inimbitahan. Kaya nga, gusto ko nga tanong ngayon, bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupang kung nandun ako Ano pong dahilan bakit nandito si dating Congressman Nery Colmenares. Dating Congressman Nery Colmenares. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? At Dilianis pa. Tanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay De Lima? Kay hindi niya makilala kung sino Bago hairdo. At pagkatapos tinabi mo dito pa lang meron na pong dito pa lang may plano na po kayong panghiya dito Totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo, pinlano po nyo ito Pati sa sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag, doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang-halata. Hindi mo nahalata. Hindi. Ako mahina ako sa ganyan Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima?
Anong masama doon? Mortal ang kalaban niya eh. Magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulong Eh, Duterte. paano kung halimbawa, yung talagang paano kung hinablig? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality of an impartial judge. Yes. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Ikaw doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka rin ng mahigit na 10 oras? Mag-aalas 12 Di ba? na yun eh. At saka ang inuna Si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Kung minsan walang signal. pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Tapos nung bandang huli na siguro hapunan pa siya tsaka ngayong pinrubok nito. Kaya may plano eh. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nanonood eh. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. O, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas. So yan, hanggang dyan lang mga kabanat. Short video lang yung pinakita natin. Baka mag-copyright tayo dito sa Net25. So yung birada ni Congressman Marcolita, alam niyo kung paano rin nyo ito mabuo yung video. Mahaba ito, halos 1 hour mahigit eh. Maganda yung tinatakbo ng pagtalakay ni Congressman Marcolita doon sa issue ng pagdinig sa Kongreso eh. Kung saan napaka-bias talaga daw nung walang walang due process. Gusto talagang biradahin itong si President Duterte. Ang masama lang talaga mga kabanat, yung last na binanggit ni President Duterte, yung ICC nasa opisina pala ni House Speaker. Wow. Ibang klase pag ganun mga kabanat, no? Grabe talaga. So yan lang ating video, mas salamat.